Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa speech ni Senator DepEd Secretary Angara sa celebration ng Teachers Day na kung saan nabuking o naging makatotohanan ang mga pahayag ni VP Sara tungkol sa kanyang pagre-resign. Bakit siya umalis sa DepEd? Dahil sa budget. Okay, ito. Iparinig ko yung short speech ni Senator Angara tungkol sa sino talaga ang nagkokontrol ng budget. Sino talaga ang nasusunod. Ito, yung Teachers Day celebration na speech na kung saan nandun si Speaker Martin Romualdez at saka si First Lady Liza Marcos. Napakagaling na political leader ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako. Happy Teachers Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako. Happy Teachers Day, ma'am. At sa... Okay. So, yun na. Sa isang interview, sinabi ni VP Sara na ang nagkukontrol lang sa budget, ang nasusunod lang, Speaker Martin Romualdez at ang chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldi Co. O ito ngayon, lantaran sa isang speech. Sana dagdagan nyo ang budget ng DepEd. At nangako naman si Speaker, yes, dadagdagan. So, to me, lalo nating makita yung ginawa ni VP Sara na para sa kapakanan ng nakakarami. Kasi kung nandyan si VP Sara as DepEd Secretary, siya pa rin hanggang ngayon, anong mangyayari sa budget ng DepEd? Di ba, bawasan? O kagaya ng nangyari sa OBP budget, binawasan. O, bakit mag-suffer ang mga teachers, mga estudyante, mag-suffer ang educational system dahil lang sa kontra sa politika? Kaya, again, nahuli sila sa kanilang bibig. Booking. Hiyawan ng mga teachers, palakpakan. Anong klaseng hiyawan yun? Palakpakan. Pagpasalamat kay Speaker Martin Romualdez na nangako na siya, dadagdagan. Okay. Dapat nga lang, madagdagan ang budget. Dapat nga lang pati sweldo ng mga teachers madagdagan dahil napakaliit po ang sweldo ng mga teachers sa ating bansa. Napakahirap po ang trabaho ng mga teachers. And by the way, ano bang normal proseso sa budget? Ang DepEd under ng Executive Department. So, ang mag-request ng budget, dapat DBM, Office of the President, Executive, DBM, ang mag-request sa Kongreso. Ito direct na from the
secretary, dumidiretso na sa Speaker of the House. Doon mo makita gaano ka-powerful ang ating Speaker of the House. So, basahin ko lang yung mga comments tungkol sa issue na ito. So, sila ang may-ari ng Pilipinas. Wala kasi tayo presidente. Ko, nako, may masamang word. May sinabing buhaya. Huwag ko na lang ano yun. Wow! Okay, ha? Kasi nga, Congress ay may pinaka-powerful. Okay. Ano pa itong mga comments? Ito ang magandang comments. Nasa sa ating botante, yan. Kung hindi tayo mag-isip sa pagboto, kaya wag tayong magbulag-bulagan. Okay. So, alam naman natin itong political ambition by 2028. Klaro kayo na si Speaker Martin Romualdez ang pambato ng administration pagiging presidente ngayong 2028. Lahat ng ginagawa nila ngayon is preparasyon para sa 2028. So ayaw nila na may isa na namang Duterte na babalik. Kaya lahat na lang ng pwedeng gawin, ginagawa nila para mapigilan nila ang pag-upo ni Vice President Sara Duterte by 2028. Impeachment. Sana yan. Aabangan natin yan na kung hindi man itong Congress na ito, sa susunod na Congress. Aside sa impeachment, baka hindi sila magtagumpay. Yung charter change. Patay na ba ang charter change? To me, hindi pa. Timing lang yan. Baka next Congress, susubukan nila ulit na isulong ang charter change. So, anyway, you cannot put a good man or woman down. So, magto 2 years na ito na sinisiraan nila si VP Sara. But tignan nyo, ang kanyang approval and trust rating, siya pa rin ang may pinakamataas. Anong survey ba yun? Pulse Asia ba yun? Yung pinaka-latest, September survey. O siya ang 60% ang kanyang approval rating, 61% ang kanyang trust rating. Ang Pangulong Marcos, anong kanya? 52% lang ata. Speaker Martin Romualdez, as usual, pinaka mababa. 31% lang ata. Nandun na lang siya, hindi na tumataas eh. So, anong ibig sabihin nun? Ang taong bayan, mulat na. Nakikita yung motibo. Despite sa billions of pesos na ayuda, there's nothing wrong with pagbibigay ng ayuda. Dahil pera naman ng taong bayan, natutulungan yung mga tao. Kaya lang, kung ang motibo sa pagbibigay ng ayuda para sa isang political ambition, hindi mo na maloko ang taong bayan. Alam na nila. Kaya hanggang dyan lang ang sa mga presidential surveys, never na nakakuha si Speaker Martin Romualdez ng 1%. Puros pinakamataas 0.8% yung nakuha. So, very consistent si VP Sara, palaging top, at sumusunod si Senator
Raffy Tulfo, sumusunod si ex-VP Leni Robredo. Yun yung nakikita. Yun ang trend. Kaya, I don't know kung anong mangyari. Sana darating ang 2028, fair and square na labanan at lalabas ang will, yung kagustuhan ng taong bayan. So, again, tama si VP Sara, yung sabi niya na kinukontrol ang budget ni Speaker Martin Romualdez at Saldico, pinatunayan ngayon ni Secretary Angara at I don't know, baka magalit. I don't know bakit basta nagkabukingan, wala kang maitatagong katotohanan.